Mark Angelo Cielo. Congratulations. Ayoko mapamilya sa kadiliman! Ayoko! Iwan niyo ako! Di na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. Sir! I won't do it again, sir! Sa mga kababayan kong Igorot, maraming salamat po. Sa suporta nyo, talagang kitang-kita na solid po talaga kayo para sa akin. At talagang nakikita ko pong proud po kayo sa akin. Yung pagda-down nila sa mga Igorot, yung hindi nila ini-expectahan na ganito tayo. Akala nila na yung mga Igorot may buntot, na ginagamit yung mga Igorot as yung mababang uri ng mga tao. Parang hindi tayo pantay sa kanila. Nandito ako ngayon para magre-representa sa inyo, sa atin, na ipakita sa lahat na pareho lang po tayo. Starstruck's first ever Soul Survivor is... Marky Cielo! Congratulations! Mula sa tahimik at luntiang bulubundukin ng lalawigan ng Mountain Province, tinahak niya ang tila gabundok ding mga pagsubok na inihain sa kanya ng Starstruck the Nationwide Invasion. Napakaraming mga kabataang nag-aasam din ng tagumpay ang kanyang nakatunggali. Subalit dahil na rin sa kanyang likas na karisma at husay sa pagsayaw, siya ang tinanghal na kauna-unahang Starstruck Soul Survivor. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng buhay at tagumpay ni Marky Cielo. Simulat sa pulpang ay marami ng pinagdaan ng hirap ang ating mga ninuno. Una, mula sa kalikasan dahil sa malamig at bulubunduking lugar na kanilang kinagisnan hanggang sa ibang lahi na siyang umagaw ng alipin at kumutya sa kanila. Pero lahat ng iyon ay kanilang nilagpasan. Hinulma ang mga bundok na ginawang taniman at mula sa pagiging mga tagasunod ay gumawa sila ng sariling industriya na matatangi sa kanila. Lola, paano po nila ginawa yun? Aba, sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tibay ng loob. Matatapang pala po tayo, Lola. Oo. Pero sa tamang paraan, hindi ba? Kaya ikaw, Marky, lagi mong ipagmamalaki kung anong lahi galing ka. Dahil sa iyong ugat ay dumadaloy ang dugo ng isang tunay na Igorot na puno ng dignidad. Naiintindihan ba ninyo ako? Opo. Noon nga po dati sa school namin, may batang Igorot. Inaasar po nila, pinagtatanggol ko nga po sila eh. Apa, ano yung ginawa? Ang sabi ko po, wala namang masama ang pagiging Igorot. Pero, Lola, ang galing po naman ninuno po natin, no? Isipin mo po, ginawa po nating taniman yung mga bundok. Oo. At alam mo ba, isa yan sa ipinagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Dahil sa mga ginawa natin yan. Opo, Lola, ang Banawe Rice Terraces. Isa po sa 8th wonder of the world. Nako, ang tatalino talaga ng mga apo ko. Pa, turuan niyo po mag-drawing. Oo nga po, Pa. Turuan mo po si Kuya mag-drawing. Kasi tignan niyo po yung drawing niyo. Parang itlog. Ang yabang naman ito. Totoo naman ah. Tignan mo nga yung sa akin, oh, ang ganda. Ano ba yung dinodrawing mo? Pusa o aso? Digato, Kuya. Niloloko mo lang ako eh. Di kasi malaman yung itsura ng dinodrawing mo. Basta, mas magaling pa rin ako mag-drawing kaysa sa'yo. Ano ba yung drawing mo? Igorot po. Ganito pag-drawing ng tao. Kailangan
gumawa ka muna ng linya para mahiwalay ang mga parte ng katawan sa mukha. At saka mo gagawin ng mukha. Oo nga po, no, ang galing. Pag-uwi po natin sa bahay mula po dito kay La Lola, turuan po ang mag-drawing, ha? Ha, pa? Ka muna. Pag-uwi po natin. Uminom ka muna. Ma, tingnan mo po, oh. Tuturuan po ako niya ng papa. Palibhasa'y mga bata pa. Walang kamuang-muwang ang magkapatid na napipintong mawasak ang kanilang pamilya. Bakit po? Alis na ba po tayo? Hindi, anak. Tinitignan ko lang kayong dalawang magkapatid. Bakit po? Lagi niyo naman po kami nakikita, ah. Basta, tandaan mo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Alam na po namin yun. Sige, anak. Matulog ka na. Matulog ka na ulit. Ang sarap pala magbakasyon kay La Lola, no? Oo nga eh. Mamimiss ko nga siya eh. Ma, balik po ulit tayo dun sa Pasko, ah. Sige. Hinahanap din naman kayo ng lola niyo eh. Teka, ba't parang hindi po natin kasabay si Papa umalis? Nauna na siya, Marky. Ay, Marky, umupo muna kayo. di ba po yun po yung bahay natin? Hindi muna tayo bababa. Eh, saan po tayo pupunta? Ma, bakit po tayo nandito? Kaninong bahay po ito? Dito na tayo titira, Marky. Ano? Paano po yung dati nating bahay? Ba't hindi na lang po tayo doon? Mula ngayon, dito na tayo titira. Mabuti pa pumasok na kayo sa bahay. Pumili na kayo ng mga kwarto nyo. Pero ma, baka naghihintay na ang papa sa bahay. Doon na lang po tayo. Diba, sabi niyo po, unang umuwi ang papa. Wala na ang papa nyo, Marky. Nasaan po ang papa? Bakit po mawawala ang papa? Mabuti pa, pumasok na tayo sa bahay. Pumili na kayo ng kwarto nyo. Bakit hindi po natin kasama ang papa? Anak, makinig kayo sa akin. Hiwalay na kami ng papa nyo. Sige na, tayo na sa loob. Tila biglang gumuho ang mundo para sa magkapatid na Mark at Andrea. Nang mabalitang nilisa na sila ng kanilang ama.
ba surprise party para sa birthday mo yung mga pinag-uusapan nila? Akala ko nga din eh. Tama yung sabi ng mga matatanda. Maraming namamatay sa maling akala. Tignan mo, patay tayo ngayon. Wala na tayong papa. Ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Saka, aalagaan kita. Talaga? Aalagaan mo ko? Ikaw nga, di mo kayang alagaan yung sarili mo eh. Ganito na lang. Alagaan natin yung isa't isa. Okay? Okay. Saka, huwag kang mag-alala. Nandito naman ang mama eh. Hindi niya tayo pababayaan. O kasi, parang matanda. Isip ka ng isip. Nandito naman kami, ah. Huwag ka na umiyak. Sa mura niyang edad, nasaksihan ni Marky ang paghiwalay ng kanyang mga magulang. Bagamat labis ang kanyang kalungkutan sa pagkasira ng kanilang pamilya, sinikap ni Marky na maging matatag para sa kanyang ina at sa kababata niyang kapatid na si Andrea. Subalit sa kasamaang palad, magpapatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa musmus pang si Marky. Saan po kayo pupunta? Uy, alam mo naman anak ang trabaho ko, hindi ba? Kailangan umalis ako linggo-linggo. Eh, sino po mag-aalaga sa amin ni Kuya? Oo nga po, wala na nga po si Papa. Aalis pa po kayo. Hayaan nyo. Uuwi naman ako dito linggo-linggo eh. O kaya, kapag natapos na yung project namin. Papakilala ko nga pala sa inyo yung mga kasama nyo habang wala ako. Len, mari bang pumasok ka dito sandali? Ate. Marky, Andrea, siya si Ate Lenyo. Siya ang mga kasama nyo dito habang wala ako. Ay. O Len, ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Pag medyo may konting pagkakamali, ikaw nang bahala magpagsabihan sila. Apo, ate. At kayong dalawa, sumunod kayo kay Ate Lenyo, ha? Huwag Opo. matigas ang ulo. Oh, ba't mukha kayong malungkot? Sino naman po matutuwang maging ulilang lubos? Andrea, hindi naman kayo ulilang lubos eh. May magulang pa rin kayo. Oo nga po. Iniiwan naman. Huwag kang mag-iisip ng ganyan, Marky. Andrea, meron akong sorpresa para sa iyo. Ano to? Chocolate! Chocolate! Yan ang paborito niyong chocolate, hindi ba? Opo. Kasi ito, tatandaan nyo, bago maubos ang chocolate na yan, babalik na ako dito para palitan niya ng bago. Okay? Ang chocolate na yan, ang magiging palatandaan din na kahit wala ako sa tabi nyo, kasama nyo na rin ako. Nandito kayo lagi sa puso ko. Sana, lagi nyo din akong kasama at naiisip, no? Oh, sige. Kailangan ko na umalis. Bye-bye po, Ma. O sige, Bye po. magpapakabait kayo, ha? Thank you po.
Tandaan niyo, mahal ko kayong dalawa. Sige, ako na lang din. Thank you. Sige po, ate. Ikaw nang bahala, ha? Opo. Paalam, mga anak. Bye-bye po, Ma. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Kayong dalawa. Upo nga kayo dito. Upo! Ano ba? Yung kakulitan nyo, hindi pwede sa akin yan, ha? Pag sinabi kong sumunod kayo sa akin, susunod kayo, ha? Sagot! Bukod sa kalungkutang nararamdaman ng magkapatid dahil sa paglisan ng kanilang ama, madadagdagan pa ito ng takot at pangamba sa pagdating ng bago nilang kasambahay na si Len. Puro kayo laro, ah! Pumasok nga kayo sa loob! Mga bata kami, syempre maglalaro kami. Pilosopo ka, ha? Sampalin kaya kita. Nasa labas naman kami Wala akong pakialam kung nasan kayo, pumasok kayo sa loob. Idudungis nyo ang babaho nyo! Kukulong ko yung babaho nyo! Susumbong ka namin kay Mama. Susumbong ka, ha? Magsusumbong ka? Sample pa lang yan, ha? Subukan nyo magsumbong. Tumigil nga kayo, ha? Ingay-ingay nyo, tumahimik kayo dyan. Pag hindi kayo tumahimik, lalo ko kayo hindi palalabasin. Naging miserable ang buhay ni Marky at Andrea sa pangangalaga ni Len. Samantala, walang kaalam-alam ang kanilang ina tungkol sa tunay na pag-uugali nito. Ma, aalis ka na naman. Ilang araw ka pa lang sa bahay Ganun talaga, anak, Hindi pa tapos yung project na ginagawa ko. Pero hayaan niyo. Babawi ako sa inyo. Ang papa, anong balita? Matagal na kaming hindi nagkikita. Sana, siya na lang ang mag-aalaga sa amin tuwing wala ka. Marami lang sigurong ginagawa ang papa niyo, kaya di kayo bibisita. Ma, wag po muna kayong umalis. Kung pwede lang sana, anak. Pero anong gagawin natin? Paano tayo mabubuhay kung wala akong trabaho? Hayaan nyo. Basta't may kailangan kayo. Nandito naman si Ate Len, Asikasuhin niya kayo. Oo nga, bakit naman kayo mahihiya sa akin, hindi naman ibang tao ang turing ko sa inyo. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga bata. Alam mo, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, Naku ate, wala po yun. Masaya naman akong kasama mga bata dahil mabait naman sila, At saka, isa pa, hindi naman trabaho ang turing ko sa ginagawa ko, kundi serbisyo sa kapwa. Nakakatuwa ka naman, Len. Ganyan kaming mga nagtatrabaho sa NGO. Malay mo, balang araw, bagay ka sa trabahong yon. Naku, ate, hindi po. Kontento na po ako sa ginagawa ko. Paano? Basta ate, huwag kang mag-aalala sa mga bata. Akong bahala sa kanila. Sige. Ikaw nang bahala, ha? Opo. Hindi ko nakakalimutan ng sorpresa nyo. Diba? Kagaya ng pangako ko sa inyo. Tsokolate. Aka na yung bag ko, Len. Ay, alis na ako, ha? Sige O, po. ikaw nang bahala. Opo. Ingat po kayo, ate, ha? Sige, papakabait kayo, ha? Ano pa hinihintay nyo? Pasok po sa loob. Pasok na! Akin na yan, masama ko sa inyo. Pasok. Marky! Ano yan? Wala, nagdo-drawing lang po. Anong drawing pinagsasabi mo? Nagkakalat ka. Hindi ba sinabi ko sa'yo ayoko na nagkakalat at nagsasayang ng papel? Ikaw, tigas-tigas talaga ng ulo mo. Ano yung basurang yan? Bigyan niyo po sa akin yan, hindi po yan basura. Hindi basura? Ayan. Basura
na. Ligpitin mo yung kalat mo, ha? Hindi, kukulong kita ulit. Pag-aakala ni Mildred ay nasa mabuting kamay ang kanyang mga anak. Napilitang ilihim na magkapatid sa ina ang pagmamaltrato sa kanila ni Len dahil na rin sa pagbabanta nito. At dahil nasadlak sa kalunos-lunos na kalagayang ito, lalong tumindi ang pangungulila ni Marky sa kanyang ama. Ate, huwag niyo kami alalahanan dito. Okay naman yung mga bata. Gusto niyo pa makausap? Sandali lang patatawagin ko. Hello? Marky, anak? Kumusta na kayo dyan? Okay lang po. Nasaan na po ang papa? Mula po nang umalis siya, di na po siya bumalik eh. Huwag ka mag-alala, anak. Magulo rin siguro ang isip ng papa mo. Malamang marami siyang inaayos, kaya hindi pa niya kayo mabisita. Pero ayan mo, darating din yun. Alam mo, wala namang magulang na gustong nawawalay sa anak eh. Bakit pa po kayo naghiwalay? Hindi kami para sa isa't isa ng papa mo. Ang laki kasi ng pagkakaiba ng ugali namin eh. Pero alam mo, hindi porket hiwalay kami ng papa mo, ay hindi ka na naming mahal. Para sa inyo doon tong ginagawa namin. Pero, Ma, sana po ang papa na lang ang mag-alaga sa amin pag wala ka. Marky, bakit? May nangyayari ba dyan? Pakausap mo si Ate Len mo. Hello, ate. Hello, Len? Kumusta kayo dyan, ang mga bata? May problema ba? Ay, wala po. Ako pong bahala sa mga anak niyo, huwag kayong mag-alala. O, sige. Sige po, ate. Bye-bye. Bye-bye. Ano pag ginagawa niyo? Pasok na kayo sa loob. Pasok na! Oh, isukat ninyo tong inuwi ko para sa inyo. Naku, sana magkasya. Oo nga po eh, tumaba po ako eh. Ang bibilis ko kasi lumaki. O, ayan. Ayan, naku, hala, masikip na yata. Hindi kasya pa. O, ayan. Kaya mo na ba yan? Patingin. Ba, ganda. O, Andrea, tayo ka. Tignan natin kung kakasya to sa'yo. Patingin. Oh. Na, paano to? Ay, ate, kasi si Andrea nakikipaghabulan sa labas, nadapa, nasabit sa alambre. Paano nangyari yun? Hindi naman lampa mga bata. Ano ba talaga nangyari? Kwento nyo nga. Oh. Anong nangyari? Sagot. Wala po. Ate, huwag mo nang alalahanin yung sugat ni Andrea. Ginamot ko na yan, nilagyan ko na ng Martiolate. Nakahalata si Mildred sa kakaibang kilos ni Len at maging ang kanyang mga anak. Magsasalita. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Mabuti pa,
umalis ka na sa pamamahay ko. Pero ate... Umalis ka na. Bago ako tumawag ng pulis at sabihin ko kung paano mo inaabuso ang mga anak ko. Magbalot ka na. Lumayas ka na. Marky? Pinapangako ko mula ngayon. Wala nang pwedeng manakit sa'yo. Marky, bakit? Kung di niyo kami iniwan, di niya kami masasaktan. Hindi ko naman alam, anak eh. Paano niyo malalaman? Lagi kayong wala. Nasaan ang Papa? I'm sorry, anak. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Nasaan ang Papa? Nasaan kayo? Nasaan ang mga magulang namin? Pinapangako ko. Mula ngayon, hindi na ako makakapayag na masaktan pa kayo. Hindi ko na kayo iiwanan. Nakahinga ng maluwag si Marky nang tuluyan ng napalaya si Len. At kasabay nito, naihinga rin niya sa ina ang kanyang sama ng loob. Hindi na muling kumuha ng kasambahay si Mildred dahil nagsimula na rin silang kapusin sa pera. Sa paglipas ng panahon, natuto si Marky na alagaan ang sarili. Piso lang ang kanyang baon sa eskwela. Kaya naman sa loob ng 1 linggo, 1 beses lamang siya nakakakain sa kantin kasama ang kanyang mga kaklase. At para makatulong sa ina, nagtinda rin si Marky ng ice drop sa kalsada. Marky, kanina pa tayo naghihintay dito. Dadating ba talaga si Papa? Nakausap ko siya sa telepono. Sabi dito daw tayo magkikita eh. Baka hindi na naman sumipot yun. Darating yun. Yan din ang sabi niya sa atin. Ang tagal-tagal natin naghintay pero hindi naman siya dumating. Si Papa. Pa? Bakit? Sorry po. Wala po. Pasensya na po. Okay. Sabi ko sa'yo, hindi na darating yun eh. Puro hindi ka darating eh. Kaya ganun nangyari. Kasalanan ko pa ngayon. Tara na nga. Marky! Andrea! Akala ko ba nakalimutan niyo na kami. Miss na po namin kayo, Papa. Miss na miss ko na rin kayo. Lalaki na ng mga anak ko, ah. Masayang-masaya ang magkapatid nang muling makasama ang kanilang ama na ilang taon din nilang hindi nakita. Ang galing nga, parang pamilya na po tayo ulit. Oo nga, kumpleto tayo. Sana ganito tayo lagi. Pa, dito ka matutulog, di ba? Oo nga, Ma. Dito na matutulog si Papa, di ba?
Ewan ko sa papa nyo. Total, meron naman tayong bakanting kwarto dyan. Sige. Doon lang matutulog. Dito ka na rin titira, di ba pa? Titignan natin. Subalit, panandalian lamang ang kasiyahang ito. Pa! Saan po kayo pupunta? May mahalaga akong asikasuhin eh. Hindi ako pwedeng magtagal, anak. Akala ko dito na kayo titira. Matulog ka na, anak. Mapupuyat ka. Sige na. Huwag ka mag-alala. Babalik ako. Kailan po? Nung una kayong umalis, ilang taon pa bago ka namin nakita ulit. Ilang taon na naman ba bago ka bumalik? Hindi na. Pinangako ko, babalik ako. Alagaan mo kapatid mo, ha? Marky, anak. Anong ginagawa mo? Hindi pa sumisikat ang araw, gising ka na. Ma, wala na si Papa. Hindi ba pwede magbalikan na kayo? Anak, ang hirap na hinihingi mo. Alam ko. Pero nahihirapan din kami. Mahal namin kayong pareho pero hindi namin kayo makasama. Ba't hindi na tayo magsama-sama? Hindi niyo ba kami mahal? Hindi na namin mahal ang isa't isa. Pero, pareho naming mahal na mahal kayo. Nag-umapaw ang lungkot kay Marky nang malamang naglaho na ang tamis ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Kasabay nito, gumuho din ang pag-asa niyang muling mabubuo ang kanilang pamilya at manunumbalik ang sigla ng kanilang samahan. Bagamat masakit, pinag-aralan na lamang ni Marky na tanggapin ang katotohanan na hindi na muling magkakabalikan pa ang kanyang mga magulang. Nangyayari pala yun pa, no? Kahit na gaano kalalim yung pagmamahalan yun ni Mama, may pag-asa pa rin mawala. Oro, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Tulad ng pagmamahal namin ng mami niyo sa inyo. Pero sa tuwing isipin ko na pa, nalulungkot pa rin ako na hindi na mabubuo ang pamilya natin. Alam mo, Marky, kung minsan, ang dapat mong tinitignan ay yung mga biyayang binibigay sa'yo. At hindi yung mga pagsubok. Kahit papaano maswerte nga kayo. Dahil hindi man kami nagsasama ng mami mo, hindi naman namin kayo napapabaya.
at hindi kayo maghihirap. Pero pa, mas nanaisin ko pang naghihirap tayo na magkasama tayo. Kaysa naman nasagana, magkakahiwalay naman. Alam mo, Marky, yung nangyari sa amin ng mami mo, pabayaan mo na yun sa amin. Ang dapat pagtuunan mo ng pansin ay ang kinabukasan mo. Marami ka pang magagawa para sa sarili mo. Huwag mo sayangin ang oras mo sa pagkakamali lang namin. Sinunod ni Marky ang payo ng ama. Bukod sa pag-aaral, itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagtuklas at pagsasanay sa kanyang angking talino. Kabilang dito, ang pagsasayaw. Hindi nakala ni Marky na iyon ang magiging simula ng pagdating ng mga biyaya sa kanyang buhay. Uy, basta. Ano yan? Eto. Marky, alam mo ba yung Starstruck? Bakit? Naisip ko lang, bakit hindi kaya tayo sumali? Para may representative tong probinsya natin. Bibiro ka ba? Manalo naman kaya tayo doon. Saan ka ba nakakitang artista na igurot tulad natin? Pero kung pipilitin niyo ako, okay lang na sumali ako. I have the looks naman, di ba? Oo, bad looking nga lang. Ang sama naman ninyo. Dapat nga, ini-encourage nyo nga ako eh. Hindi seryoso. Bakit kaya hindi natin subukan? Through that, malaking karangalan yun para sa ating mga igurot. Oo nga, Marky. Malay mo, di ba? Matutunayan natin sa buong Pilipinas na ang igurot, hindi lang pang bundok, hindi pang artista pa. Hindi. Matutunayan natin sa lahat na igurot, ita, mangyan ka man, kaya mong lagpasan o pantayan ang kakayahan ng sino man. Yun ang mahalaga, di ba? Sa panghihikayat ng kanyang guro at mga kaklase, nagpasya si Marky na mag-audition sa Starstruck. Nakakabahan ako, ma. Bakit? Kasi paano pag nalaman nila nag-gurot ako? Baka pagtawanan nila ako. Naalala mo ba nung bata ka at may isang batang igurot na niloloko? Anong ginawa mo? Di ba pinagtanggol mo? Ngayon ang panahon para ipagtanggol at ipagmalaki kung saan ka nagmula. Isa pa, di lang naman ikaw nag-iisang igurot dito eh. Ha? Sino pa po? Ako. Kaya mo yan. Stop! Ako si Superman! Ito kayo! Masasama kayong tao! Gusto ko palang kalabanin kayo! Ha? Bakit? Malay mo, sa panaginip mo, manalo ka sa Starstruck, di ba? Sira ka talaga. At least sinubukan ko, di ba? Biro lang naman, ikaw naman, masyadong mahina yung loob mo eh. Alam mo, makakapasok ka rin dyan. Paano mo naman nasabi? Ano ka ba? Di ba sabi ni Lola, kung ang bundok nga naukit natin para taniman, yan pa kayang Starstruck? Wala yan. Sira talaga to. Tulog na nga tayo. Hindi matahimik ang isip ni Marky dahil sa labis na kaba. Hanggang sa... Mark! Ikaw ba si Mark, pare? Mark, sa libo-libo nag-audition para sa Starstruck. Nationwide invasion, pare. Kasama ka
sa top 40! Are you ready? Hop in my back, Mark. Dito, Mark. Sige na. Ready? Go. Mark Angelo Cielo. Congratulations. Pinaghalong gulat, galak at kaba ang naramdaman ni Marky nang malaman niyang natanggap siya sa Starstruck. Hindi niya inakala na mabibigyan ng pansin at pagkakataon ang isang binatang igorot na tulad niya. Subalit, simula pa lamang ito ng isang mahabang pagsubok para kay Marky. Pa, nakita ko na yung mga makakalaban ko. Ang gaganda at ang gagwapo nila. Gwapo ka rin naman ah. Mana ka siyempre sa akin. Eh di ikaw na lang sana sumali. Sana nga kaso overage na ako. Pa, kaya ko kaya talaga mag-artista? Parang pagdodrawing lang yan, anak. Na pag-aaralan. Basta gusto mo, ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Kung ano man ang mangyari. Pero seryoso pa? Parang imposibleng manalo ako dito eh. Imposible nga kung ganyan ang attitude mo. Umpisa pa lang suko ka na. Basta gawin mo lahat na magagawa mo. Hindi na importante ang manalo. Naintindihan mo ba ako, anak? Naging inspirasyon para kay Marky ang suporta at tiwala sa kanya ng kanyang pamilya. Kaya naman, buong tapang niyang hinarap ang mga pagsubok na inihain sa kanya ng Starstruck. Di ba bang ano to para iligtas ako? Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay na wala ka. Ako ang may katawan! Kaya ako ang magdidesisyon kung tutuloy ako o hindi! Falling in love with you. And umuwi ka na, baby. Di na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. Di ba nagkakandakuba na nga ako sa pagtatrabaho? Para buhayin ka at pag-aralin ka? Magpapabuntis ka na sa lalaki yan? Sana'y dinggin ang hiling ko, nag-isa pa rin. Hindi kaya ginagamit mo lang siya para pagsilosin si Chuck? Ah, hindi. Nandito na sa amin ang resulta. Ang kauna-unahang Starstruck Soul Survivor. Ano sa palagay nyo? Starstruck's first ever Soul Survivor is... Marky Cielo! Congratulations, Marky! Congratulations, Marky Cielo! First ever Soul Survivor for Starstruck. Hello? Sige po, sige. Salamat po. Sandali po. Sandali po. Excuse me na po Thank you po, thank you. Thank you. Salamat eh. Eto na po siya. Si Governor. Governor ng probinsya natin? Oo. Hello po.
Hello, Marky. Congratulations to the son of Mountain Province. Salamat po. Hindi, Marky. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil sa ginawa mo, hindi lamang ang pamilya mo ang binigyan mo ng karangalan, kundi ang buong lahi ng mga Igorot. And I'm proud. At sana, sa nagawa mong ito, ipagpatuloy mo ang magagandang adhikain at layunin ng ating lahi. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko, upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago. Hindi masukat ang tuwa sa puso ni Marky nang manalo siya bilang kauna-unahang sole survivor sa Starstruck The Nationwide Invasion. Labis ang pasasalamat niya sa kanyang pamilya dahil sa suporta, tiwala at pagmamahal na buong puso nilang inialay sa kanya. Meron akong sorpresa para sa'yo. Ano to? Chocolate! Chocolate! Yan ang paborito niyong chocolate, hindi ba? Opo. Kasi ito tatandaan niyo, bago maubos ang chocolate na yan, babalik na ako dito para palitan niyo ng bago. Okay? Ang chocolate na yan, ang magiging palatandaan din na kahit wala ko sa tabi niyo, kasama niyo na rin ako. Nandito kayo lagi sa puso ko. Sana, lagi niyo din akong kasama at naiisip niyo. Marky, anak, alam kong hindi tayo madalas magkasama. Pero alam kong alam nyo na para ito sa kinabukasan mo. Lagi nyo sanang tatandaan na mahal ko kayo. Ipinagmamalaki ko kayo. Nagmamahal, Mama.
Marky, artistang-artista ka na ngayon, ha? Talagang showbiz na showbiz ka na. Medyo lang, malayo na ang narating mo, Marky. Ano ka noon at ano ka ngayon? Sa mga daily routines ko po. Oo. Kasi noon, bahay, matulog, school, yun lang po. Oo. Ngayon, minimize na yung sa bahay. Parang pupunta na lang ako sa bahay, parang bibisita na lang sa kanila. Pero mostly na sa GMA, sa trabaho. Oo. Dati-dati, bago ka itinanghal, ilang pairs ba ng pants meron ka? Naalala ko, tatatlo lang. 3 pairs? Apo. T-shirt meron naman pang itaas. Siyempre yung t-shirt, siguro mga 10. Sapatos, ilan? Leather shoes, isa, tapos rubber shoes. Ngayon? sa Ilang mga rubber sponsors shoes? Na nagbibigay. Sa sponsors na nagbibigay. Ilan na rubber shoes mo ngayon? Mula sa isang pares noon, ngayon ilan na? Kung isasali ko pa yung sa Starstruck, abot siguro sa 10 pairs. 10 to 15 pairs ng rubber shoes. Ang pantalon mo, ilang pares na ngayon? Ayun ang hindi ko na alam. Hindi ko na binilang. Dahil marami-marami na. Ibang-iba na talaga ang buhay mo. Ano? Ibang-iba, sobrang saya. Alam ko, everybody calls you Mark. Where does that Marky come from? From Mark Angelo Cielo po. Sino ba ang igurot sa inyo? Mama mo, papa mo? Mama ko po ang pure. Pinalaki ba kayo according to certain igorot beliefs? Or teachings? Kasi po... Or traditions? Hindi na-emphasize sa amin yun. Pero yung ganong kaugalian na yung pagpapalaki sa amin ng lolo't lola ko po. Pero napanganak po kasi ako sa Butuan, so urban. Pero pinakasuliranin mo, kayo ay naiwan sa yaya. Bakit ba nasasabing yun ang ano? Pinakamahirap ako. Ba't mahirap in your life? Mahirap siya, pero ngayon, kung tatanawin ulit natin yun, parang challenge siya. Why? Why do you say that? Kasi syempre, wala yung magulang namin. Dapat ka masanay sa ibang tao. Ang ngayon, kung iisipin ko, siguro, disiplina yun sa kanya. Kahit yun, nakatulong sa iyo yun? Pwede rin para maging matatag. Anong aral ang matututunan sa buhay mo ngayon, Marky? Hindi hadlang yung kung ano man yung isang tao, kung poor ba siya. Isipin nila na pantay-pantay lang tayo. Kung may gusto kang bagay, just strive na abutin mo yun. Alam mo na yung sinasabi lang, just do it. Andun din sa akin yung bahala attitude. Basta gagawin mo. Pero ano ang gusto mo bang marating? Yun ang journey ko ngayon ambisyon ko na magkaroon ng goal. Ang hirap nga, no? Hindi mo pa alam kung anong gusto mong makamtan. Sa ngayon yung goal, lagyan na lang natin ng to be successful. Okay. Hindi ko lang alam kung paano pa yun. Kung ano sa yung ngayon, level ng success na gusto mong marating. Kahit na ako kung ano meron ngayon, yun na lang yung parang i-improve ko, gagalingan ko. Ano si Marky as a son? Masunurin po ako. Yung pagkabata na curiosity, minsan, kahit napagsabihan ka na, kahit alam mo na yung ganyang bagay, hindi mo ka rin sinusunod. Try lang, sige na nga, ngayon lang, yung mga ganun. Na medyo pasaway ko minsan, syempre. Where's your father now and how is your relationship with him? Okay pa naman kami ng tatay ko. Yun nga lang, hindi na kami gano'n nagkakausap. Ano sa tingin mo yung relationship na magpapaligaya sa iyo will make you very happy? What kind of relationship sa papa mo? Siyempre, ideal na actually yung ngayon. Konting time nga lang, mas dagdagan lang ng time namin together. Yun na lang wish ko. You'll have more time together with your papa? Ibig mo ba sabihin, pag tinawagan ka ni papa mo tonight at sabihin sa'yo, magkita tayo bukas, magiging maligaya ka? Siyempre naman po. Really? So, itong iyong pagiging artista, gusto mo lifelong career mo na yan? Or is there a chance na mag-iba ka ng career? Gusto ko na lifelong na to. Pero alam naman natin, hindi talaga ganun nagtatagal. So, babalik pa rin ako sa pag-aaral. Pag alam ko na kung i-take up. Hindi mo pa rin alam kung ano gusto mo i-take up? Nako naman. Thank you na lang, naging artista ako. Marky, maraming salamat ha. And we wish you all the best and all the luck. At sana nga malaman mo na, matutunan mo na lahat yan ha. At ikwento mo sa amin ha. Ikwento mo sa amin pag nalaman mo na ha. Thank you po sa lahat ng sumuporta. Siyempre sa magpakailanman ngayon. Thank you po sa lahat ng sumuporta sa akin. Siyempre, unang-una sa magulang ko, mama, papa ko, na nagmamahal at minamahal ko. Kapatid ko, lahat relatives,
sa support. Mga kababaeng Igorot, thank you po sa inyong lahat. From Starstruck pa lang po, sa pag-audition ko hanggang ngayon, at saka sa mga sumusunod ko pang mga project. Sana supportahan niyo po ako. Sana magsilbing gabay ito itong buhay ko, maging inspirasyon sa inyo na anong gusto nyo, try nyo lang. Subukan nyo, walang nawawala. Gabi ba ito? Naimbag nga rabi kinyayo am amin. Kahit ko lang pasalamatan ang amin nga. Nagbuya tata, di biyag ko. Di simuportamat from Starstruck. Di nag-audition ko, ang ganat tang officially start artista ako. Kanya next ko pa yung projects, kung masuportahan niyo siya. Salamat. Salamat niya. Para kay Marky, tila isang panaginip ang lahat-lahat. Ang mamalas ng buong Pilipinas, ang landas na kanyang tinahak tungo sa inaasam niyang tagumpay. At kalakip nito, malaking pasasalamat ng mga kapatid nating Igorot kay Marky. Para sa kanila, ang tagumpay ni Marky ay tagumpay at karangalan ng kanilang lahi. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawit